So, dito naman tayo ngayon. Oh, ito naman, 'di ba nung nakaraan, naalala nyo po na itong si Attorney Joel Chua, isang congressman po ng Maynila, na kung saan po mga kababayan, ito ay nanawagan sa pagre-resign ni Inday Sara. Tayo po ay isa rin sa mga naimbitahan doon, mga kababayan. Ito talagang medyo mabigat na yung kanyang mga sinabi dito. Dahil masasabi ko po mga kababayan na ibuhos na. Dahil nga sa mga binitawang salita na pagkukunwari nitong si BP Sara mula po noong panahon ng eleksyon. Sabi ni Congressman Joel Chua, breaking news, Uniteam lie of BP Sara ends. 'Di ba? Kasi nungalingan lang naman talaga eh. Oh, kasi marami tayo na nagtiwala, naniwala na merong unit team. Sabi nga natin, first time in the history na ang presidente at vice presidente ay magkasundo. Kasi sa lahat ng mga naging vice president at presidente natin, lagi pong sinasabi ang sukatan ay ang presidente natin, dapat ang vice president ay oppose doon sa presidente or kalaban ng presidente para nang sa ganon may kukontra sa presidente. Nung panahon ng kampanya, hindi natin inisip yan. Kasi sabi natin, first time in the history na ang presidente at vice presidente ay magkasundo. Pero, mga kababayan, nagulantang tayo ng mga ni BP Sara, ng mga statement niya. Sabi niya dito, Vice President Sara Duterte has finally realized she has been maintaining a false facade of unity with the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. Diba? Talagang inamin niya, sa kanya naman nanggaling yun. Judging by her own words that the unity team was for election purposes only. That false facade has been there since June 2022. So kasi nungalingan lahat ng mga pangyayari. Siguro pa sa akin mga kababayan, sa totoo lang, when it comes to PBBM, I know lahat ng pinapakita ni PBBM is talagang kahit na sabihin natin na coalition, yes, I admit that this is just a coalition of a unit team para manalo yung kasi ang kagustuhan nila dito manalo. But for me mga kababayan, lahat ng ipinakita ng mga Marcos is a real, di ba? Masasabi ko pong totoo yung kanilang ipinapakita kasi until the last ng pagkakataon talaga pinoprotektahan ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Inday Sara. Diba? Since June 2022, we have had an education secretary who was living a lie, perpetuating a lie. It is now time to unravel the havoc she has caused in DepEd. It is time to undo damage she has inflicted upon teachers, schools, and students. Nako, mga kababayan. O, kailangan daw i-reverse natin, i-undo lahat ng kanilang ginawang damage dahil talagang kahiyahiya. Sabi ko nga po sa inyo sobra. Lahat ata ng kahihiyan. Diba? Hindi lang makapagsalita yung ibang mga dyan dahil nahihiya ata sila dito kaya Inday Sara. Pero, Diyos mio marimar mga kababayan. It is time to unmask the appointments made in DepEd in aid of the 2028 election. Tama yan, di ba? Oh. So, nakipagtulungan lang si BP Sara, di ba? Umupo siya sa DepEd. Oh, dahil may plano talaga sila ng 2028. Alam naman natin, hindi yan ang totoong kanilang plano nung una As DND Secretary, ang gusto niyang hawakan mga kababayan. At hindi lang yon, pati yung mga cabinet members ni Digong gusto matataas na posisyon bilang cabinet secretary ng ating Pangulo. Dahil gusto nilang kontrolin ang 2028 election. Diba? Mabuti na lang matalino yung mga nasa paligid ni Pangulong Bongbong Marcos at pinagtatanggal yung mga anay kagaya nila Trixie Angeles, nila Vic Rodriguez, at hindi nakapasok itong sila Glenn Chong, itong sila Maharlika, itong si Harry Roque, at kung sino-sino pa. Diba?
So sabi dito, the matatag curriculum should be put on hold. Ito yung mga kababayan, yung matatag curriculum. Hindi ko pa ito masyadong nababasa kaya ayaw ko munang itakel ng maayos. Baka mamaya magkamali ako dito 'Di ba? All politically motivated bullying and brainwashing in DepEd must stop now. Talagang matindi yung pahayag dito. With conviction. Talagang masasabi kong all out na yung sinasabi dito ni Congressman Chua against VP Sara Duterte. Now which is totoo naman mga kababayan, tayo ay pinaikot lamang sa kasinungalingan ng mga taong to. Sila lang naman yung nagsasabi. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi natin maririnig sa kanya yan kasi ang makikita natin talagang nandyan pa rin yung unity team na kailangan magtulungan tayo. Ikaw ang, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ikaw ay dinideklara ko na bilang isang BFF ko. 'Di ba? Kaya lang mga kababayan, matigas lang talaga ang ulo ng mga Duterte. Kung nanahimik lang talaga sila at hindi nila siniraan ang Marcos, hindi nila kinalaban si Speaker Martin Romualdez, palagay ko may unity team pa rin